ipaglalaban natin ang ating former President Rodrigo Duterte. We will fight for him and we will fight beside him and alongside him because we are not Filipinos for nothing. Isigaw po natin, ibalik natin ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat po. Ako po si Girlie Balaba, City Councilor ng Cagayan de Oro City. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome him, Attorney Vic Rodriguez! Vic Rodriguez! Hi, Sir Vic! Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Hindi lamang dito sa the Netherlands, hindi lamang dito sa Europa. Ang daming nagla-live. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Ako ho ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa na naging bahagi ng ating malaya at payapang pagtitipon ngayong araw. Napakahalagang araw dahil bukod sa sinugunita natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang na pangalawang Pangulo na siyang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang karangalang maging bahagi ng pagdiriwang payak at simpleng pagdiriwang ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa po, ako'y natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko po kayo and for me to convey personally my thanks and gratitude to all of you for supporting me last election. In my heart of hearts, I know I've won. But I ask for your pardon and understanding because I was not able to bring home the wreath of victory to you. 2028! Alam naman natin na pati ang halalan sa ating bansa ay sinasalaula. Yes! Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ang 17 million overvotes. Ang tanging sagot lamang ng nangangasiwa sa ating COMELEC, technical glitch. Correct! Sa lahat ng questionableng pamamaraan at proseso na saksihan natin noong halalan, ang sagot ng chairman ng COMELEC, technical glitch. Nagtatago si chairman technical glitch sa dahilang technical glitch for lack of a credible explanation on what happened during the midterm election. Subalit, kaya kong isang tabi yan. Kanya lamang, hindi ko maaaring isang tabi ang pagkakataong ito upang makapiling kayong lahat at magpasalamat mula sa aking kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. Ang pangatlong kadahilanan, nabanggit ko po ito, kilala naman din ninyo, kaibigan ko rin respeto, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, si former Cabinet Secretary Manong June Ibasco. Sinabi ko sa kanya, Manong June, regardless of the outcome of the election, nais ko sanang tumungo sa The Hague. Hindi ko nakakatiyak kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon makaharap si Pangulong Duterte. Subalit nais ko lamang magpunta roon upang ipakita ang aking suporta at ipaabot ng personal hanggat maaari ang aking pasasalamat sa kanyang tiwala. Kanya ako naririto. And alam ko naman na kaya tayo lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Pilipinas.
Mahal natin ang Pilipino. Kanya hindi tayo pumapayag na sinasalaula ng Marcos administration ang isang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ng Malacanang, bakit daw hanggang ngayon tapos ng halalan, salita pa rin tayo ng salita. Inihambing tayo sa isang asong kahol ng kahol. Subalit nakalimutan ng taong yan na ang aso ay tinaguri ang man's best friend. Sapagkat ang isang tunay na matinong aso ay loyal at tapat sa kanyang master. Bakit daw tayo kahol ng kahol? Para daw po tayong asong kahol ng kahol. Ang sagot po natin, sapagkat ang isang man's best friend, ang isang best friend ng Pilipino, kaya kahol ng kahol at patuloy nakakahol hanggat nakakakita at nakakaamoy ng magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Gaya rin ho ng aking naturan, hindi po lahat ng aso ay man's best friend. Iwasan at ingatan po natin yung uri ng aso na kahit wala kang ginagawa, ikay sasakmalin. Yan tawag dyan ay asong ulol. At hindi po tayo titigil magsalita. Sa kabila ng pambubudol na alok ng kapayapaan, pagkakaisa at rekonsilyasyon. Hanggat hindi inuuwi si Tatay Digong sa Pilipinas, huwag tayong sumuko, huwag nating sukuan ang labang ito at higit sa lahat, huwag tayong magpapabudol muli. Muli, marami pa hong magsasalita pagkatapos ko. Nais ko lamang muli magpasalamat sa inyong lahat. Nung ako po ay bumaba dyan sa tram sa Central Station upang maglakad dito, it took me a little longer, much longer, sapagkat ako ho ay dinagsa ng mga Pilipino. At iba ho yung pakiramdam pag pinapakita ninyo at ibinubuhos ang pagmamahal sa isang katulad kong ordinaryong Pilipino. Makakaasa po kayo hanggang sa huling patak ng aking lakas. Paglalaban ko ang Pilipino, pagsasakitan ko ang Pilipinas, ako ay kasama ninyo, ako ay kaisa ninyo. Muli, maraming salamat. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez. Katulad ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Vic. Don't worry guys, later po, we will have an opportunity to have a picture with everybody. Ito po na magsasalita ay walang iba kundi si Senator Robin Padilla! Idol! Sana all! Idol! Idol! Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman tayo. Assalamualaikum. Napakasarap pong magkita-kita ang mga magkakabayan na nagmamahal sa bayan. Hindi po tayo nagsama-sama dahil mga chismoso lang tayo. O nabayaran lang tayo. Tayo, gumastos tayo dito. Sarili niyong pera, sarili niyong hirap, sarili niyong pawis. Bumiyahe, papunta rito. Nagkita-kita tayo. Baka may humingi uli ng kiss, yari na naman ako sa asawa ko. Hayaan niyo muna po akong bumati. Assalamualaikum sa lahat po ng mga kapatid kong Muslim.
Waalaikumsalam. At siyempre po, peace be with you sa mga kapatid kong Kristiyano naman. Sa inyong lahat, sa ating mga, Ikaw na. ano ba ang tawag natin? Mga Dutch, sa mga Dutch. Ano ba ang good morning sa Dutch? Good morning. Wala ko naintindihan. Sabay-sabay. Ano? Guten Morgen? Di ba German yun? Naayong adlaw na lang? Alam niyo po, ngayong araw na to, masayang-masaya po tayo sapagkat nakakasama natin ang pinakamagaling, pakinggan niyo po akong mabuti, na magiging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Rodrigo Roa Duterte. Ha? Alam niyo, maraming nagsasabi, ano ba ang galing niyan? Aba, dapat naman kasi mag-research kayo. Nag-research na. Alam niyo, si BP, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, noong siya ay naging mayor ng Davao, binayaran lahat ni BP ang utang ng Davao. Ha? At iniwan niya ang Davao walang utang. Pwede mo ang utang ko. Ano ibig sabihin nun? Kapag siya naging Bipe, Pangulo, bariya mo utang ko, be. makakabayad tayo ng utang. Lalong-lalo na Sama yung kapag utang. nabigyan ng halaga ang mga OFW at mga migranteng katulad ninyo. Yung mga dual citizen. Dahil kayo po talaga, tandaan po ninyo, ha, huwag ninyong aalisin sa sarili ninyo. Una, na kayo'y napakaganda. Napakabango. At kayo ay bayaning Pilipino. Huwag niyo maalisin yan sa puso ninyo dahil ang Pilipinas po, nakakasurvive na lang tayo dahil sa mga OFW, sa mga masisipag na Pilipinong nagtatrabaho sa abroad at yung mga nagpapadala ng kanilang mga kinikita sa Pilipinas. Dahil wala naman po tayong export kung hindi tao. Kaya po, sana magkaisa po tayo hanggang dumating ang susunod na presidential election at mailukprop po natin si Inday Sara Duterte. Iyan dapat ngayon pa lang po, nangangampanya na tayo sa mga pamilya ninyo. Sa Pilipinas bakit ko nasabi yan? Nung eleksyon, nagpapasalamat po kami lahat sa PDP at nanalo po ang karamihan sa ating mga kandidato. Maraming salamat. Pero hindi po natatapos dun. Kailangan ang pagbabago po na inumpisahan ni Rodrigo Roa Duterte ay makamit po natin sa 2028. Nakakaintindihan ba po tayo? Sayang naman yung mga ginastos natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga hirap natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga biniyahin nyo. Sayang lang yung mga itinayo nyo dyan. Sayang lang yung mga binayad nyo sa hotel kung walang magiging magandang resulta. Pero siyempre, una sa lahat, maiuwi mo natin si Digong. Hindi kasi pwede na yung unang-unang bangsamor na presidente ng Pilipinas nakakulong pa rin. Marami hong mga... Teka muna, kanina nadinig ko, kinantahan nyo na si Inday. Kinantahan nyo, kasama nyo si Atty. Harry Roque. Maraming salamat at binibigyan natin ng napakainit na pagtanggap kay Inday Sara Duterte. Alam niyo, napakahirap ng dinadaanan ng ating vice presidente. Lahat ng klaseng pagsubok na dumating na. Buti na lang, yung ating vice presidente ay matapang at katulad ninyo na matiisin at mapagmahal sa magulang. Kaya sana po,
yung kanyang pakikibaka para maiuwi ang kanyang ama, ang ating mahal na dating Pangulo, panindigan po natin ito at walang iwanan. Napakahalaga po niyan. Hindi po dahil sinasabi sa atin, hindi. Puon nyo yan eh. Puon nyo, sinasamba nyo yan. Si Digong. Eh, pambihira naman, oo. Alam naman namin cute si Digong. Napaka-cute, parang teddy bear. Pero hindi namin sinasamba si Digong. Si Digong, mahal namin sapagkat sa kanya nag-umpisa ang pagbabago. Yung pagbabagong hinihingi namin mangyari sa bayan namin. Kaya, ladies and gentlemen, you have to tell your friends, o English yan ha, Romans and countrymen. Di ba? You have to tell the people in Europe, yes, Digong is the best president that we ever had. Totoo yan. But of course, you have to tell the foreigners, the Europeans, well, kasama ko dito, may taga-Amerika dito, may taga-Sweden. Yung kasama ko nagbabantay sa exhibit, taga-Tennessee. Nagbabantay kami dyan, umaga pa lang hanggang hapon. Kinakausap namin yung mga puti, nagpapaliwanag kami tungkol kay Digong. Lagi namin, huwag niyo pong kalilimutan sabihin lagi na si Digong ay Bisaya. Number 1 yun. Si Digong ay hindi multicultural. Ibig sabihin siya ay tugong bughaw. Tunay na may-ari ng bayan natin. Ha? Kasi tayo, ako lalo, ang dugo ko halo-halo na. May Espanyol, may Native America, halo-halo. Yun, kumbaga, halo-halo con yelo. Hindi, politika, green. Kaya po, dapat, ang hiling ko lang po sa inyo, ipapaliwanag nyo lagi na si Digong ang nag-iisang presidente na nabigay ng kapayapaan sa Bangsamoro. Napakahalaga po niyan. The only president who gave peace and freedom to the Bangsamoro people. Yes! It is not true that he committed genocide. That is not true. Yes. Digong gave freedom 500 years of the Bangsamoro struggle. It was President Duterte who gave autonomy to the Bangsamoro people. English yan. Ang tagal kong pinractice yan. Pero tandaan ko ninyo yan, ha? Don't ever forget that I love you very much. Again, thank you for being here. Maraming salamat po. Nandito kayo. Sa lahat ng mga kasama ko dito, araw-araw. Thank you. Idol, I love you! Kasi, ang gusto ni Inday Sara, bloodbath, ang impeachment. Pop! Yari sila. Kaya pagbalik ko, babalik ko ako dito uli. Kasi walang iwanan to eh. Idol! Pagkatapos ng session, babalik po ako ulit ito. Magkita-kita tayo. Maraming salamat po. Happy birthday, Inday Sara. Happy birthday. Dito ka na tumira. Maring Aimee. Lagi si Maring Aimee, oh. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Sa kay Okay, mga sa tayo, Toyo. guys. Sa kay Toyo, ano na Aimee? Ladies and gentlemen, Sure. help me welcome the Senator-elect, Amy Marcos! Maring Aimee! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
piling kayong lahat tayo berdeng-berde. Higit sa lahat, narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bring him home! Bring him home! Uwi siya. Bring him home! Sabihin po natin na magkaisa tayo. Bring him home! Alam ko ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya bigay na natin ang birthday gift na kailangan niya. Ang laki ng hirap ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad ng iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabas sa ating batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, Ikulong muna si higit sa Torre! lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi Isuha sa na si matatanda Torre! at may sakit. Ikulong si Hindi Torre! tayo papayag sa ganito. Chill, Torre! Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Yes! Ang maraming opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Milabot! Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, Abot bote, mas bote. lalo ako nawalan ng loob. At para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyo lahat, Panindigan ako ay niyo! nagpapasalamat
House mag-isa na iikot. Yung pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 ng mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahang pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aate. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw, bring him home! Iuuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Thank you so much, re-elected Senator Amy Marcos. Ladies and gentlemen, ang kapatid ng future President of the Philippines. Ang napakagwapo. Wala pa daw. Relax naman tayo, guys. Huwag naman tayong atat na atat. Si ate na kanina, sabi niya, ayoko nang umupo. Ngayon nakatayo na siya. Yung namang nakatayo, umupo na naman. Siya po ang elected Vice Mayor ng Davao City. Relax muna tayo, guys. Unsa lang yan? Parang, okay, murag December na mignaw. Baste, pag-trip! Baste, halo kami! Baste! Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Baste Duterte! Baste, gwapo kayo ka! Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Baste! Maraming salamat Baste! sa lahat ng pinakita niyong suporta. Baste! Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko
dito ngayon, di ko pa nakikita. Karating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon kasi kung makita nyo yung illegal arrest ni PRRD, wala eh, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, well, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong... Pero, siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure, nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very important na, lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, you know, makulong ka pa, palungkot talaga masyado yan. Sa ito ba, mingaw kayo. Oh, kung nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya, masaya na yan. Hindi ko man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao, mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo nag-demonstrate talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa nung eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rody Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? I love you, Baste! Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na, those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Di pwede yan na maglabas ng pera tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung pumasok sila dyan,
o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who kung sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP Laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan, gago na yan! Duterte! 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 Bring him home! Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayo mga Pilipino, kayo mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Laban, Manoy! Love you, Bastet! Duterte! 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 Kasi naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRD. Maraming salamat din sa kapatid ko. Nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Yes! Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pabayan dyan sa potang ina. Abot rin sa hen! Bayad sa judge! Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga kurap ng mga putang inang politiko, yawa na sila tanan. Magalit na! Duterte! But, you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile kaniadtong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship.
And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga putaragis na ito, mga politiko at na nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina. Ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Correct. Pero hindi talaga yan because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na ang nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema. Pero ginatawag nila nga magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan. Yes, correct. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or a million? Billion! Yan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, and it should start with him, pababa, so that he will be the example that we will follow. And yet, you're sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix, you know, what is broken and continue what has already been done that is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, Fidel Ramos and Erap, na we are, you know, a bit tolerant when it comes to government. But this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. And how can you live with that kung nakakadiha? Ikaw, Presidente, unya, you allow your people to suffer and even make lies. Hantod karon, imong tag-20 nga bugas, wagya po na niabot. Matay may mo, basta buang lingkod, ginahana. Pero, as I said earlier, tanaw na ko, you know, like everybody's really putting it out there ba, kana yung nararamdaman nyo, now you really feel kung ano gusto nyong direksyon para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan niyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos na sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And at 2028, matatapos din ang termino ni Marcos. Correct. So anong gusto niya?
Hindi ko talaga alam. Marcos resign! 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 Sana nga talaga. Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Last year, nung nagsimula to lahat, nakita ko na talaga. Itong, the way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us sa Davao City, we have been able to maintain the peace and order and the services na hinahatid ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rody Duterte, may anak pa naman siya dyan, isa na yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, hala, pilitin natin na tumakbo ito noong 2028. May pa sa kote katong ilok ni Ano tingin niyo? 2028, Sara Duterte for President. Maganda ba? Sabihin ko kayo nagsabi ha. May baka suntokin ako niyan. Wala si Gato. Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang bansa ngayon, alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa sa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos ninyong tanan. No. Dili kabayran ang kuan. Suporta nga nyo ginapakita. So, and on my part, bilang anak ni Rody Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buwisit na mga tawanan. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo, nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas, because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun eh, because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganon. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Anong nangyari?
You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Diba? So, ibalik na ako dito. I have to face that. Basig unsa na po yung buhato na ng diwata. Puisit yung kahan. 5 ka, nagbenta lang ng Paris Overload. Sumali ng party list. Naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Si Raulo. Tayo na. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niyan, di bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang nisod sa utok, ana ba? Nakakaon siguro panos nga, pansit. Dili siya love sa iyang mama, baste! Pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of his actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. Anyway, human naman tang istorya. Gusto ko kuhan. Ipaniod to na karon. Sa inyohan tanan, mga gwapa o gwapo diha. Maniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Duterte pa rin! Mabuang mo eh. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalong-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Maraming salamat po, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Okay ba kayo? Ladies and gentlemen, it is also another honor because I support this man very much. Our next speaker na magsasalita po is an elected senator. Ay, bato! Ang kaibigan po ni Mayor Digong. Help me welcome Senator Rodante Marcoleta! Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Magandang hapon po sa ating lahat. Marcolita! 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 Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Mayor Baste! Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. Ay, Baste! Uy, Baste! Baste! At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung
nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Nakalayan mong naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sarana Movement. Ay! Magka-birthday tayo! Happy birthday, sir! Amik UK. Maraming salamat. Ano po ang edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Thank you. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila?